Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Naririnig mo ba ang tinig ng Diyos? Dati-dati, ito yung katanungan ko sa buhay. Paano nga ba marinig ang tinig ng Diyos? At minsan, sa pamamagitan ng isang nagbabahagi ng salita ng Diyos, narinig ko na upang marinig mo pala ang boses ng Diyos, ang tinig ng Diyos, kailangang tama yung channel ng iyong puso. Parang sa radyo, dapat ilagay mo sa tamang channel para marinig mo yung gusto mong marinig na nagsasalita sa radyo. Ganun din sa ating Diyos. Kung gusto mong marinig ang boses ng Diyos, kailangang nakatune in ka doon sa Kanya, doon sa ating Diyos, doon sa Kanyang salita. Si Moses nga, umaakyat pa sa bundok para lang marinig ang Diyos. Si Jesus, pupunta sa ilang na lugar para marinig ang boses ng Diyos. Kaya nga, tayo, dito natutunan ko na kung gusto mo palang marinig ang Diyos sa buhay mo, kailangan lagi kang nakatune in sa Diyos. Yung mga pinapanood mo, yung mga binabasa mo, yung pinapakinggan mo, ay ito ba ang boses ng Diyos? Sa Ebanghelyo ngayon, ay makita natin na binuksan ng Diyos ang pandinig ng isang bingi at nakapagsalita siya. May connection pala itong dalawang ito. Kaya palang isang tao ay kuminsan ay hindi nakapagsalita o utal, ay dahil hindi siya nakakarinig, hindi niya naririnig yung kanyang sarili, walang feedback kumbaga, na paano ito sabihin. Kaya nga ang unang ginawa ng Diyos sa Ebanghelyo ay binuksan niya ang pandinig ng bingi at nakapagsalita. So ganoon din tayo. Kung gusto mong makapagsalita, malaman mo kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo, ay buksan natin ang ating pandinig. Maaring hindi sa tenga, pero dito sa ating puso. Buksan natin ang puso natin para marinig natin ang Diyos. Kung ano yung turo, yung paggabay niya sa atin. Napakahalaga. Kaya mahirap yung salita tayo ng salita. Nagtuturo tayo o nangangaral tayo sa mga anak natin, sa iba, pero hindi natin naririnig ang Diyos. Ito yung isa sa mga leksyon na natutunan ko sa buhay. Na kung balagi kang nakakarinig ng salita ng Diyos, meron kang ibabahagi. Pero kung hindi ka nakikinig, sarili mo lang ang iyong binabahagi. Sarili mong talento, kumbaga, o iniisip lang yung binabahagi mo. Kaya, kung minsan mapapansin mo, parang hindi nakikinig yung kinakausap mo. Dahil, hindi galing sa Diyos ang salita, kundi galing sa atin. Kaya, ang natutunan ko sa buhay, mas maganda na makinig yung aking puso. Pakinggan kung ano yung tinuturo ng Diyos muna sa akin, upang ito yung aking maibabahagi. Mas madali kong ibahagi kung meron akong natanggap. Kung wala akong natanggap sa Diyos, mahirap magbahagi. Kaya kapatid, gusto mong marinig ang Diyos sa buhay mo, ang tinig niya sa buhay mo, lagi kang makinig, buksan mo ang iyong puso, at siya lang ang pakinggan mo, at siguradong maririnig mo ang Diyos. Sabi nga niya, kung hinahanap mo siya, darating siya. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kapatid, ganito tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga, ibahagi natin ito, gawin nating viral ang salita ng Diyos, punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang weekend sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, God bless and God is good.